Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Well, sa mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, muli purihin ang pangalan ng Panginoon sa biyaya niya at patuloy na kabutihan niya sa atin na kanyang pinagkakaloob sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Welcome po muli sa ating Time in the Word. Tunay, ang panahon ay napakainit at natatala ang mga record highs ng mga temperatura, not just the temperature pero yung damang init. Minsan yung temperatura tapos iba yung dama na mas mainit na init. So, nevertheless, salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pag-iingat ho sa bawat isa sa atin. At nawa tayo ho ay nasumpungan ng ating programa na ito sa maayos na kalagayan at pagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. At ilan ho muna mga announcements and reminders. Lord willing, ay tuloy ang atin hong sports fellowship dito sa JCBC this coming Monday. At kanina ho ay nag-ocular tayo doon sa lugar na pagdadausan, pinlano yung pagkakasunod-sunod ng mga events. And Lord willing ay maging una nakakaluwalhati sa Panginoon, pangalawa maging masaya ang fellowship ho na yung buong maghapon sa biyaya ho ng Panginoon. So pag-pray ho natin yan at ang assembly time is 8:30 ng umaga. Targetin natin, nandun na tayo ng 8:30 ng umaga sa our assembly time para right at 9 a.m. ay mag-start ho ang gawain. So, nawa ho ay sikapin ho natin na tayo ho ay maging present. That will be on Monday, pero bago yun, merong mas mahalaga at mas masaya at mas magandang gawain this coming Lord's Day. We'll be having a special evangelistic service. So, atin hong pinapaalahan ng mga kapatiran at ini-encourage, ipag-anyaya ho natin ang gawain na itong darating na Sunday. And dito rin ho tayo magla-lunch sa church. And samang-tama sa mainit na panahon, Lord willing, may ice cream tayo muli para sa lahat. So, pag-pray ho natin yan. So, it will be August 20th, this coming Sunday, pag-anyaya na as we have encouraged. Again, just try to invite your friends, your classmates, your cousins, ibang neighbors, sa inyong mga kapitbahay, pag-imbita natin. And kung kakailanganin ho ng sundo, sabihin nyo sa amin. Kung kayang abutin ng ating tricycle team, ay masusundo po kayo. So that will be this coming Sunday. So pray natin. So magkadikit Sunday yung ating evangelistic service, and then come Monday ang ating sports fellowship with JCBC Pandi. So pag-pray ho natin yan at nawa ho ay maging kaluwalhatian sa Panginoon. At pa natin mga kapatiran, kung meron tayong mga prayer requests, ay let us know all throughout the week. Hindi nyo kailangan hintayin ang Friday. Kung meron talagang urgent na mga prayer requests. At kanina, meron tayong mga kapatid na nag-forward ng prayer requests. Ang Adizas family, pag-pray ho natin yung opportunity na meron sa kanila, nakaharap sa kanila, at pagpalain ng Panginoon, buksan ng Diyos ang pintuan sang ayon sa kanyang kalooban. Pag-pray natin ng patuloy si Brother Dave sa kanyang kalusugan. At salamat daw ho sa mga tumangkilik ng mga bags, at kung meron pa kayong mga anak na parating na ang pasukan na wala pang mga school bags, kontakin niyo lang si Brother Dave. Maganda, kalidad yung kanyang binibentang bags. At again, yan ho ay malaking tulong ho sa kanila financially speaking. So those are our reminders and announcements. At nawa ho ay we're looking forward sa ating prayer meeting this coming Friday 6 p.m. at yung gawain natin ng pagsamba this coming Lord's Day morning and afternoon. Again, reminder, August 27 ang atin hong couples fellowship. Please do mark that in your calendar sa mga may mag-asawa at malapit na mag-asawa sa ating church. So we will continue that very important subject about communication. Napakahalaga sa buhay mag-asawa. Okay.
tayo ay dumako sa ating prayer para magsimula tayo sa ating pag-aaral ngayong gabing ito. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya, katapatan, pag-iingat mo. Salamat o Diyos sa patuloy mong kahabagan sa amin. Salamat sa pagsusustento mo ng mga pangangailangan namin, not just our physical and material needs, pero lalo higit salamat sapagkat alam namin na ikaw ang nagsusustento maging ng aming pananampalataya. Ikaw ang may hawak sa amin. Biyaya mo, Panginoon, kung kaya't kami ay nagpapatuloy sa pananampalataya kay Kristo. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito. Lalo't higit salamat as we have studied your word mula sa Romans chapter 8. If you are for us, who can be against us? At ikaw, Panginoon, na hindi mo pinagkait ang iyong bugtong na anak, hindi mo ba ibibigay ang lahat ng bagay na kailangan namin upang kami, Panginoon, ay magpatuloy sa kaligtasan at maingatan sa kaligtasan. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga napakatibay na mga pangako mo na ito at salita mo, Panginoon. Tulungan mo kaming tumungtong, mamahinga sa mga katotohanan na ito sa mga panahon lalo na nahandoon ang mga pagsubok, nahandoon ang mga kabigatan, mga problema. Lord, we remember, Panginoon, ang katotohanan na ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Ultimo ang buhok sa aming mga ulo, ultimo ang mga damo sa parang, mga ibon sa himpapawid. O Lord, alam namin sa bawat detalye ng aming buhay, ikaw, Panginoon, ang soberanong may hawak, and truly all things work together for good. What a comfort, what a joy. Tulungan mo kaming magpahinga sa katotohanan ito. And Lord, as we go in now sa aming pag-aaral, ikaw po nawa ang gumabay sa amin, nasa namin ang katotohanan mo. Lord, kung meron bang mga bagay na maling kaisipan na naituro sa amin, sa nakalakihan namin, mga prinsipyo, pananaw, na hindi lapat sa iyong salita na aming pag-aaralan ngayon, nawa o Diyos, ikaw po ang nag-alis nito, ikaw po ang magtama, at nawa, Panginoon, ay patuloy, lalo na ang pananaw namin sa tao ay maiayon sang-ayon sa iyong salita. Lord, we remember to you ang Adizas family, ikaw nakakaalam ng kanilang pangangailangan, maging ang Paule family, sa Roberto Dave muli, o Diyos, kahabagan mo po sila, at maging ang health po, Panginoon, ng Dinong family. Salamat, o Diyos, sa patuloy mong pagsustento. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating pinaka-lesson ngayong gabing ito. And we are on anthropology, lesson number 15. And last week ay tinapos natin yung isang medyo kontrobersyal na paksa sa marami, and that is, where do babies go when they die? And rerepasuhin lang din ho natin yan ngayong hapong ito. So muli, narito ang mga katotohanan. Ang tao ay nilikha sa imahe ng Panginoon. All men, saved or unsaved, are God's image bearers. And then, narito pa rin ang katotohanan. Lahat ng tao ay nahulog sa kasalanan. Ang buong tao ay apektado ng kasalanan. Man is radically depraved. And sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, ito'y nagbunga ng kamatayan, spiritual, physical, and eternal death kung hindi magsisisit mananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ilan sa mga matinding consequence ng pagkahulog sa kasalanan ng tao ay tinatawag na original sin, and this pertains to the transmission of Adam's sin, yung pagkasali nito sa atin. At sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man, that's Adam, sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, no exemption, for that all have sinned. Or let me just correct that, with the exemption of our Lord Jesus Christ, sapagkat alam natin, He is born of a virgin and He is conceived holy. Now, paano ito nangyari? Well, ang pinakalapat na view pagdating sa bagay na ito ay tinatawag na representative headship view or federal headship, that Adam is looked at as a representative head or a federal head of the whole humanity. Siya yung nagre-representa sa buong sangkatauhan. Said this view asserts that the action of a representative is determinative for all members united to him. So yun yung binibigyan diin. Dahil lahat tayo ay in Adam. When Adam sinned, all of us fell in Adam. Now, when Adam sinned, he sinned as a representative of all people. Therefore, his sin is reckoned legally to his descendants.
At makikita natin ito ang sangayon sa salita ng Diyos, Romans chapter 5, lalo na. Adam as a representative of all humanity, his disobedience is counted, legally imputed, or judicially reckoned by God to be the disobedience of all who are in him, or that is, in Adam. Yes, as we have said, hindi ito lapat sa pride ng tao, hindi ito lapat sa logic ng maraming mga tao, lalo na tayo na lumaki sa demokrasyang pananaw, I will represent myself. No, and he is Adam, as the Bible lays it out, to be a representative of all mankind. Pero salamat sa Diyos, si Kristo, as representative of God's elect, Christ's obedience is counted, legally imputed, or judicially reckoned by God to be their righteousness. So in Adam, his disobedience has become our disobedience. In Christ, his obedience, perfect obedience, has now become our perfect righteousness. As Romans 8 said, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Sino yung us? Yung mga na kay Kristo Jesus, na wala ng anumang hatol. So again, there is that parallel of the imputation ng sin ni Adam and ng righteousness ni Kristo sa mga mananampalataya. Now, isa sa mga madalas na pag-uusapan pagdating sa doktrina ng original sin, paano yung mga bata? Kung totoo na sila may minanang kasalanan, mayroong imputed sin sa kanila because of Adam, where do babies go? Well, we looked at 5 general views. One is salvation of baptized infants, and we have seen sa Bible na ito ay mali. Yun namang iba ay universalism view. Lahat ay maliligtas kahit ang mga demonyo. So, it follows na lahat ng babies. Damnation of infants, because of the imputed guilt, imputed unrighteousness ni Adam sa lahat ng kanyang posterity. Merong ilan na ang view ay karapat-dapat sa damnation ang mga bata. And then salvation of elect infants. Salvation of elect infants, this is the consistency view, dahil ang Diyos always saved by election, therefore only elect babies. And there are 2 particular views nito, the unknown elect infants, so hindi natin kilala kung sino ang mga elect, pero sila lang, or the covenant infants, mga anak ng mga mananampalataya, at sila lamang. So again, bakit ang daming views, Brother Paul? As we have studied and said last time, walang konkreto na direktang sinasabi ang salita ng Panginoon. That's why we have these views, and as we have also seen, ay merong mga ample evidences kung bakit merong ilan na iyon ang kanilang tinutungtungan. Liban na lang doon sa damnation, sa universalism and salvation of baptized infants. Maliwanag na yun ay hindi lapat sa salita ho ng Panginoon. Well, salvation of all infants, ito yung popular, at hindi naman ito tama dahil popular. Sa tingin ko ho, as I have said, I am of this persuasion, and we studied 6 reasons. Una, kailangan mo nating siguraduhin na maging maliwanag, it's not because they are innocent. Hindi sila, sa langit pupunta ang mga babies kasi wala silang kasalanan. As we have studied, merong imputed unrighteousness, merong imputed guilt, merong imputed sin sa lahat kasama ang mga sanggo. So, it's not on the basis of innocence or worthiness. No, this includes those that are born with mental defects that has no capacity to comprehend. So, niliwanag natin, hindi lahat ng may mental defects, but as those who have no capacity to comprehend, lalo na morally, right from wrong. 6 reasons, nagbigay tayo ng 6. Why am I? Yung iba, nagbibigay ng 7, 8, hanggang 10. Sa akin, ito lang yung 6 na sa akin, it tilted me towards believing salvation of all infants. Number 1, little ones who have no knowledge of good and evil. Maliwanag ang Bible, God clearly gives special attention to those who have no knowledge of good and evil. And we looked at some verses in the Bible na merong konsiderasyon ang Panginoon, kagaya sa book of Jonah. Example is Jonah chapter 4 verse 11. Number 2, regeneration in the womb. There is the possibility of God sovereignly without us knowing. Tayo, nalaman lang natin kasi ni-record sa scripture
Now, we do not have any evidence that it is repeatable, and we do not also have any evidence that it is not repeatable. Pero meron tayong evidence na ito'y nangyari sa Bible, and baka ito'y nauulit sa paraan na hindi natin alam. Regeneration in the womb, at as pointed out in the covenant infants, there is biblical evidence of God's grace at work even at the womb, as we have given the example of John the Baptist. He is filled with the Holy Spirit even in the womb, and andun yung response sa Messiah, at actually may response sa boses ni Maria na nanay ni Jesus nung narinig ni Elizabeth na nandun si John sa kanyang sinapupunan. So there is that response, there's that recognition. So ang punto natin, biblically speaking, possible na ito ay nangyayari maging sa ibang mga bata or sa lahat ng mga sanggol. Number 3, Christ's words towards infants. Ano ba ang sabi ni Kristo towards infants? Luke chapter 18 verse 15, and they brought unto him infants. So again, this is not hindi to mga 7 years old or mga 8. These are infants. These are small children. Verse 16, ang sabi nung sinaway ng mga alagad, ang sabi ni Jesus, suffer the little children to come unto me and forbid them not, for of such is the kingdom of God. So muli, yung ilan ay nagsasabi na, kita mo na, talagang yaan ay saktong-sakto, maliwanag na maliwanag. Muli, para sa akin, isa ito sa mga matibay na teksto. That's why I'm tilted towards salvation of all infants. Isa pa ay itong kay Haring David. Number 4, David's baby with Bathsheba. 2 Samuel chapter 12, we have this account, nagkasakit itong naging bunga ng pinagbabawal na pag-ibig or ginawang kasalanan ni David with Bathsheba. At yung baby na ito ay binigyan ng Panginoon ng karamdaman, at hanggang sa ito ay namatay. At pagkamatay ng bata, nagulat yung mga tao na si David ay naghilamos, nagayos, nagbihis, kumain, at parang nagkaroon siya ng kapayapaan. Nagtaka sila, bakit ganun? Nung may sakit, natinding paghihinagpis. Nung namatay, naging maayos ang kanyang itsura. At tinanong si David, at ang sagot ni David ay ito, I shall go to him, but he shall not return to me. Here is David saying na siya ay pupunta kung nasan yung bata at hindi nababalik yung bata. At maraming tingin ko ang the best, as we have read, ito ay last time, ito ay mga salita ng may pag-asa. It's a hopeful statement. I shall go to him. Now, maliwanag, higit sa malamang, walang makikipagtalo. Nasaan ba si David? Well, si David ay nasa presensya ng Panginoon. Therefore, nasan yung sanggol? Well, nasa presensya din ng Panginoon. And I think those implications, yes, maaaring, ngayon sinasabi na, hindi, wala dyan sa ano. I think ay mas nakakiling doon ang teksto na ito. So, muli, aminado naman tayo, walang clear cut sa scripture, but here are texts that I think pushes me towards more sa pagka-incline sa all infants goes to heaven. Number 5, the basis of God's judgment. Ito pa, ang malinaw sa Bible, the consistent testimony of scripture is that people are judged on the basis of sins committed voluntarily and consciously. All over the Bible, yung paghatol ng Panginoon ay hindi sa minanang kasalanan, kung hindi sa kasalanang ginawa. As we have read from the book of Revelation, and the book was opened, and they are judged based on according to the things that are written on the book, according to their works. Ang sabi sa book of Revelation. So muli, the judgment is based on their works, and wala noon ang mga little babies or infants. So muli ay walang pagbabasihan ng paghatol sa kanila. And lastly, infants are excused. This may be a little bit weak na argument, pero merong konti pa rin binibigay na bigat. Sa Romans 1 verse 20, ang sabi, without excuse, sino? Yung mga taong walang kopya ng salita ng Diyos. Well, bakit sila without excuse? Because they can discern the wisdom and the power of God from what has been created. Now, narito ang argument. The babies or the infants has no way to discern scriptures, special revelation, or creation
general revelation. So, being in a state that they are walang kakayahan na i-discern itong both revelation ng Panginoon sa kanila and even yung revelation ng Diyos, the God's law written in there, wala pa sila pang unawa sa bagay na yon. So then we may say muli, kung itong mga ito ay without excuse, we may say that these infants are with excuse. They can be excused because of this. So muli, walang clear cut, hindi masyado, but I think pag pinagpatong-patong natin yung ebidensya, merong mas bigat doon sa pananaw that these infants are safe in the hands of God. Sabi nga ng libro ni John MacArthur. Whatever our stance is dito sa punto na ito, muli linawin not because they're innocent, hindi na sila innocent. The judge of the earth, sabi nga ng salita ng Diyos, will always do right. Hindi siya gagawa ng mali. Hindi sang-ayon sa ating pananaw, kung hindi sang-ayon sa kanyang katwiran. And then, ang Panginoon ay luluwalhatiin niya ang kanyang sarili. It's always by grace through faith. It's always by grace through Christ. Linawin natin, it's always by grace through Christ. Ang muli, hindi dahil karapat-dapat sila, biyaya lang ng Panginoon. At sa papaanong paraan lamang masusolusyonan ang kasalanan, even that inherited guilt or sin, original sin, it is through our Lord Jesus Christ. So that is what is consistent sa salita ng Panginoon. So muli ay yan, personally, and again, don't stand on borrowed conviction. Sana huwag, dahil yun sabi ni Brother Paul, no. I hope you open your Bibles, you study, you read, you may research and compare those things at tingnan niyo kung saan nandoon mas may bigat, hindi emotionally but again scripturally, yun ho ang basihan. Point, infants do not have or cannot comprehend both revelation. It can be argued that they are therefore excused. So muli, these are the 6 reasons why I personally think so, that there's salvation for all infants. Now, maaaring ang tanong ng iba dyan, well, hanggang saan yung infants? Yung naging kilalang tawag na age of accountability. Wala yan sa Bible. Hindi natin alam kung kailan eksakto magkakaroon ng comprehension ang bata patungkol sa, alam niyang gumagawa siya ng mali, alam niyang sumusuway siya, alam niyang tamang sundin, dapat sundin si nanay at si tatay, pero pinipili niyang huwag natin alam. Pero that's why may wisdom doon sinabi ni Spurgeon, as early as they can understand, tell them about Jesus. Wala dapat tigil. Kaya sa amin, biyaya ng Panginoon, nawa iligtas na maaga ang aming anak. From time to time, i-remind namin si Timmy sa even in prayers na handoon ang patungkol kay Jesus na nagbayad ng mga kasalanan at pinapaunawa sa kanya patungkol sa ebanghelyo. Yes, hindi niya mag-grasp ang lahat ng mga details, but malinaw ang Biblia, and nasabi ni Pablo kay Timothy, and that from a child that was able to understand the scripture unto your salvation. So, nawa ay kahabagan ng Panginoon ang ating mga anak. So, muli, wala tayong biblical basis about the age of accountability. Meron iba nagsasabi 7, we do not know. So, simply, wala tayong wala nakalagay sa Biblia. But the safest way is as early as they can understand, ay susubukan na natin paunti-unti ay ibahagi sa kanila, ipakita sa kanila, ipakilala sa kanila si Jesus na ating tagapagligtas. Dako tayo ngayon. Again, man is not just immaterial, man is also composed of material. We do have the human body. At nung nilikha ng Diyos si Adan, kumuha siya ng alikabok mula sa alikabok at hinubog ang tao. At nilalang ng Diyos ang tao na merong katawan. And as we have been always saying dito sa church, ang niligtas ng Diyos sa ating mga mananampalataya, hindi lamang niya niligtas ang kaluluwa, kasama sa kaligtasan ang katawan. At therefore, ang ultimate hope, if you will just read the New Testament, ang ultimate hope ng Kristiyano ay hindi kaluluwa pupunta sa langit. No. Ang ultimate hope ng Kristiyano is the resurrection. Yung muling pagkabuhay. At kasama doon
ang katawang pisikal na niluwalhati ng Panginoon. Pero hindi pa tayo aabot doon. Ito naman tayo sa introductory part and yung view sa Old Testament about the human body. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, anong sabi? What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So, kung ikaw ay mananampalataya, if you do not know, know this, your body is the temple of the Holy Ghost. So, ang templo ng banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos, yung that special personal presence of God ay wala sa mga basilika, wala sa mga lumang place of worship, wala kahit dito sa ating bahay sambahan, wala dito yung special presence ng Panginoon, ang special at personal na presensya ng Diyos ay nasa bawat mananampalataya. Nakatahan sa atin ang Espiritu Santo ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 6, malinaw iyaan, individual na Kristiyano. Pero sa 1 Corinthians chapter 3, if you remember, pinag-aralan natin sa church, yung collective naman na mga mananampalataya, the church, when the local church gathers together, yun din ay tinatawag na temple. Handun din ang banal na Espiritu. So, wag natin isipin, ganun pala, ako mag-isa na sa akin. That's true, pero hindi mo pwede ding pabayaan at kaligtaan at isang tabi yung pagka-gather together ng mga mananampalataya. Because that is also, there's that special, unique presence of the Holy Spirit in the gathered church. Now, pagdating sa verse 20, for ye are bought with a price. How come na hindi na tayo sa ating sarili? Well, kaya tayo binili ng may halaga. At ano ngayon ang ating obligasyon? Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, luwalhatiin natin ang Panginoon. At again, noong mga unang panahon, well, hanggang ngayon naman, pero kakaunti na lamang, merong pananaw, I believe this is a branch of agnosticism, or docetism, merong pananaw na basta material masama. Basta material masama. Kaya meron nagde-deny ng ang si Jesus, ang anak ng Diyos, ay tunay na nagkatawang tao dahil sa pananaw nila ang material masama. So hindi pwedeng ang Diyos na banal ay nagkatawang tao. So may nagde-deny, that's why nire-rebuke yun ni John. Again, makikita natin dito na ito ay hindi talaga tutugma sa salita ng Diyos. We can and we must glorify God in our body and in our spirit, because our body and spirit, the whole person, are God's. Ito ay tayo ay sa Panginoon. Man, being created in the image of God, displays unique features and qualities. This uniqueness is even seen in his physical constitution, the human body. Kakaiba ang tao mula sa iba pang mga nilalang ng Panginoon. Grabe ang disenyo. Tunay nga ang sinabi ng mga awit. We are wonderfully and fearfully made ng ating Diyos. Sabi ni Mark Cosgrove, the human body is an enigma. Yung pag sinabi enigma, it is a mystery. Its 50 trillion cells are quite ordinary. But when fully assembled, they form a frame that seems more tabernacle than barn. Only the human body uniquely stands and moves fully erect, freeing deft hands, or both hands dapat siguro yan, to do mind's bidding. Again, ang tao lang, ang unggoy hindi ganoon, ang gorilla hindi ganoon, fully erect. And again, that gives us that freedom to use our hands creatively. Walang iba. Yes, meron ang unggoy, merong kamay, pero iba pa rin ang struktura ng tao to stand straight, erect, and talagang napapakita ng merong espesyal sa tao even in his physical form. The human brain alone has a center for understanding and producing speech. The human body goes through a longer childhood and a longer life than animals. Pansin niyo ho yun? Ganong katagal bago matutong maglakad ang isang bata? Ganong katagal para matutong kumain mag-isa ang isang bata?
Ang baka, pagkapanganak, halos kaya na agad tumayo at kaya na agad dumedi. Pero ang bata, ang tagal na kailangang i-assess ng magulang. Pero pagdating sa buhay, mas matagal karaniwan among animals, mas matagal ang buhay ng tao. This and many more unique characteristics of the human body should make us pause and carefully consider the nature of the being who possesses it. So muli, talagang pagtingnan lang natin, kakaiba. Totoo ang sinabi ng mga theologians that man is the crowning glory of God's creation. Man is the only created being ng Diyos na created in the image and likeness ng ating Panginoon. Tunay, we are created, as we have studied, to socialize, to have relationship with God and with other men. Kaya nga, nung pinakita ng Diyos ang lahat ng hayop sa harapan ni Adan, nakita niya yung kanyang yung kulang. It's not good for a man to be alone. Well, sa Old Testament, the word for body is the word basar. Hindi ito yung binibilihan ng maraming mga kung ano-ano. Hindi ito bazar, basar. Ang ibig sabihin nito, literally, the soft tissue around the bone or the flesh. Yung laman sa paligid ng buto. The flesh. For example, sa Genesis 2 verse 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. So, andun yung differentiation ng rib, which is a buto, and then yung flesh. So, iba yung flesh bones. This is the most frequent Old Testament use. Pag binanggit yung word na body or flesh, yun yung pinakamadalas na translation on flesh, ito yung madalas na pumapatungkol sa physical na laman natin. Metaphorically, because of the softness of flesh, it came to stand for weakness. Sapagkat ang flesh na ito ay malambot, ang flesh na ito ay madaling masugatan, it stands for weakness. Halimbawa, sa 2 Chronicles chapter 32 verse 8, with him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us. So there's that contrast. Sa kanya, arms of flesh. Flesh lang. Pero sa atin, kasama natin ay ang ating Panginoon. And to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. So lalo na in comparison to God, ay mahina ang flesh. So muli, it can be a symbol of weakness. It is used to symbolize the whole human body. That word flesh or body, pag ginamit sa Bible, yung Hebrew word na basar, ito ay ginagamit din not just to connote that part, yung flesh, only yung buong tao, buong katawan ng tao. Psalm 16 verse 9, therefore my heart is glad and my glory rejoiceth, my flesh also shall rest in hope. So, muli, flesh lang ba niya? Paano yung bones niya? No, that flesh, it's pertaining to the whole human body at makikita natin dito na merong epekto. Merong epekto sa katawan. My flesh shall also rest in hope. So, mamaya, titinan pa rin natin yung i-develop pa natin yung bagay ho na yan. Generic, referring to all humanity. Minsan ginagamit itong flesh na ito generically pertaining to all people or equals to all flesh. Genesis 6:12, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. So again, hindi lang yan pumapatungkol sa physical na laman natin, na nakapaligid sa buto, but all flesh meaning all men. Pwede itong i-substitute that for all men had corrupted his way upon the earth. It can pertain to all inanimate being. Pwede itong salitang basar or flesh sa Bible, particularly sa Old Testament, ay pwedeng pumatungkol sa lahat ng may bagay na may buhay, to all inanimate being. For example, sa Psalm 136 verse 25, who giveth food to all flesh, for his mercy endureth forever. So all flesh
It pertains to all beings, not just human beings, pertains to all inanimate of beings. Ano po? In a more confined sense, medyo mas limitadong kaparaanan, it can refer to kinship. Ayan. Pwede itong pumatungkol sa kamag-anak or kababayan, yung word na flesh. Minsan, siguro para makuha nyo na, minsan ginagamit natin ito, tayo iisang dugo. Ayan. Minsan naman ginagamit yung we are one flesh. Tayo isang laman. So ginagamit yung dugo, yung flesh sa ganitong kaparaanan. Examples, Genesis 37 verse 27. Come, let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. And his brethren were content. So he is our brother and our flesh. Siya ay kapatid natin at kamag-anakan natin, kapamilya natin. Yun yung ibig sabihin ng gamit ng salitang flesh sa bagay. Muli, as we have studied dito sa ating church, sa ating Sunday school, what determines the meaning of the word? Context. So isang word na flesh, maraming pwedeng meaning. So always give attention to context. Point that flesh is the most common term for the body, and it often indicates human frailty and mortality. Madalas, ang flesh ay pinaka-common term patungkol sa katawan ng tao, at ito ay nag-i-indicate o nagpapakita ng frailty, kahinaan, at mortality. Ibig sabihin ay merong kamatayan. At salamat sa Panginoon, sapagkat isa sa matinding pag-asa natin bilang mga mananampalataya, that this weak flesh cannot inherit eternity. That's why salamat sa Panginoon, yung may kahinaan papalitan, o may kasiraan papalitan ng walang kasiraan, at yung may kamatayan papalitan ng walang kamatayan. Napakagandang pag-asa. At kung sakaling ikaw o tayo ay nakakaranas ng mga bagay sa ating katawan, lalo na not really to press, kundi lalo na pag nag-iedad, dumadami yung mga nararamdaman. Pag may karamdaman, pero nandun yung pag-asa natin bilang mga mananampalataya. Again, not just yung kaluluwa pupunta sa langit, kung hindi yung ating katawan mismo. We are waiting for the redemption, to wit, the redemption of our body. Sabi ng salita ng Panginoon bilang mga mananampalataya. I hope na mas maging biblically formed yung hope natin. It's not just, yes, to be absent from the body is to be present with the Lord. That's a great thing. Pero our hope is more than that. We must be waiting for the redemption of our bodies. Next, truths about the body, or ilang mga biblical truths patungkol sa katawan. Karamihan ngayon ay titignan lang ang sinasabi ng mga medical books patungkol sa katawan ng tao, ano yung nasisilip nila sa microscope patungkol sa katawan ng tao. Pero tingnan natin anong sinasabi ng Bible tungkol sa katawan ng tao. Though hindi ito lahat, ilang mga particular na ideas na o katotohanan lamang. One, the body is created by God. Wow, the body is created by God. Job 10:8, thine hands have made me and fashioned me together round about. What a truth! Na tayo ay nilalang ng Panginoon. That's why, hindi marapat na ating laitin, ating tignan ng mababa ang ibang mga tao base sa physical appearance nila or sa kulay ng balat nila, because God had fashioned that person. And to think it bad, just to give an example, halimbawa nakikain ka, hinainan ka ng pagkain sa araw, pagsubo mo ng kanin at ulam, ano ba naman to? Ang alat, hindi masarap, ang pangit ng timpla, and lo and behold, yung palang nanay ng tahanan na nakaupo doon ang nagluto
So, ang sinasabihan mo naman ng masama ay yung kanyang niluto. Pero again, it reflects. And that's also, we should be very, very careful at bantayan natin yung ating mga sarili. At may tendency tayong maging gano'n, na tingnan ng tao at hatulan siya sang-ayon sa mga physical features niya. At huwag natin kalimutan na ang Diyos ang lumalang sa kanila, nagporma sa kanila. Thou hast clothed me with skin and flesh, and has fenced me with bones and sinews. So, every details, bawat hibla ng physical na katawan natin, ito ay pinuo at ang Diyos ang naglagay nito. It's created by God. So, out of the thousands, if not hundreds of thousands, na babies na pinapanganak every day. Wow, could you just imagine the wisdom and the power of God being involved sa pagporma even dun sa baby na nahandoon sa kagubatan sa isang tribo or nahandoon sa pinaka prestihiyosong ospital sa napakaunlad na bansa. So ang Diyos ang involved sa lahat ng ito. So what a wonderful truth na just try. Lalo na kung isa yun sa blessing sa akin, kung medyo maliit pa yung mga bata. Tingnan mo yung anak mo. Wow, salamat sa Diyos na lumalang sa aking anak. So, purihin ang Diyos sa mga bagay nito. Well, we must hurry a little bit. Point, we need to maintain the sense of awe and wonder at God's hand in the process of the womb or conception. Muli, lalo na sa first baby namin kay Timmy, nanonood yung aking misis madalas ng mga videos kung paano naobserbahan yung pag-form at paglaki ng fetus doon sa womb ng baby doon sa womb ng nanay. So nakakamangha, and there's that wonderful evidence of the work of gusto mo makita ang gawa ng kamay ng Diyos? Ayun, no? Wow. Hindi mo kailangang maghintay ng himala. Ayun, sangayon sa Biblia. Gawa ng kamay ng Panginoon. Next, the body is reflective of physical health and inward soundness. Ang katawan natin ay nagre-reflect ng kalusugan natin at inward soundness. Not just physical health, but inward emotional, mental na pagiging healthy. So, Proverbs 14:30. A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. So, makikita natin na merong epekto yung kalagayan ng ating puso, ng ating damdamin, ng ating kaisipan, maging sa ating physical na katawan. Meron itong epekto. Note, the psychosomatic or phenomenon is known to the Old Testament. Ano yung psychosomatic? Psychosomatic means mind or psyche and body. Psychosomatic is the effect of the mind to the body. May epekto yung isip. May epekto yung kalagayan natin emotionally, kalagayan natin mentally, maging sa ating physical na kalagayan. Kagaya nung na-discover just few decades ago ng mga medical experts na pag ang tao ay depressed, pag ang tao ay stressed, mas kapitin ng karamdaman. Again, even in the Old Testament, thousands of years bago na-discover ng mga modern doctors itong psychosomatic effect na ito, relationship na ito, malinaw na sa salita ng Panginoon. Physical illness or other conditions caused or aggravated, maaaring galing sa or napapalala ng mental factors such as internal conflict or stress. For example, sa Proverbs 30 verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, depart from evil. So the fear of the Lord and departing from evil, ang sabi, it shall be health to thy navel and marrow to thy bone. So a healthy spiritual life can have a very positive effect to your physical body. And vice versa. An unhealthy spiritual life can have a very unhealthy effect to your physical body. Magandang examples, 1 Corinthians chapter 11, a very unhealthy spiritual life, they partake of the Lord's Supper, not discerning the Lord's body. Kaya sabi ni Pablo, marami sa inyo ang may sakit, marami rin sa inyo ang tulog na or namatay na. So, merong epekto.
Proverbs 4 verse 20, my son, attend to my words, incline thine ear unto my saying. Verse 22, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Again, I'm not saying na basta pag nagbasa ka ng Bible, magiging healthy ka lagi. Hindi ka kumakain ng tama, hindi ka nag-exercise ng tama, marami kang ginagawang hindi maganda, talagang may epekto yan. But, hindi natin pwedeng i-deny na ang healthy spirituality ay merong magandang epekto physically. Number 3, the body is the conveyor or manifestation of appearance. Ito makikita. Hindi natin i-deny, may panlabas. Physical beauty is appreciated but does not compensate for the lack of virtue. Yes, ang mundong ito ay lalong nag-double down sa halaga ng panlabas na ganda. Lalo na sa mga western countries, kitang-kita yan. Minsan, sinubukan ko manood ng podcast na bini-interview, guest nila ay mga magagandang babae. At again, kung ano-ano ang sinasabi nila, dahil sila ay maganda. At napakaganda ng punto ng isang nahandun. Sabi niya, well, tingnan natin, after 20 years, pag kumulubot na, pag tumanda na, pag hindi na ganun ka-sexy, tingnan natin, that's why, malinaw, physical beauty is appreciated. We can appreciate physical beauty. Gawa yan ng Panginoon, but does not compensate for the lack of virtue. Hindi ito tutumbas, hindi ito pupuno sa kakulangan ng mabuting pag-uugali. Proverbs 11 verse 22, as a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion. Para daw itong alahas na gawa sa ginto. Nasa nguso ng baboy. Kahit anong alahas pa, baboy pa rin ang may suot. Ang isang magandang babae na hindi maayos ang pag-uugali. Wow. Again, so, lalo na sa mga nagpapakilalang mananampalataya, malinaw sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 3, verse 3, Christian women, let your adorning, whose adorning, let it not be the outward adorning of the plaiting of the hair, the wearing of gold, or putting of apparel. And let's say, hindi, as we have studied this, sana naalala nyo noon, hindi pinagbabawal ng salita ng Diyos ang pagpapaganda. No, binibigyan ng diin na hindi yun ang prioridad. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit. Una muna yung attitude, which is in the sight of God of great price. Yes, this world puts great price sa outward appearance. But sa Diyos, that meek, quiet spirit or attitude, in the sight of God. So, I would like to encourage ang mga babaeng nakikinig sa atin ngayon, Christian women, Christian young women, strive for beauty in the sight of God. Strive for beauty in the sight of God. The body has legitimate pleasures to enjoy, but sins abuses them. Now, ito yung napakapangit sa kasalanan. Yung magaganda at masasarap na nilikha ng Diyos, at kasama para i-enjoy ng katawan, ay madalas sinasalaula ng kasalanan. For example, food, legitimate, pwedeng i-enjoy. Psalm 136 verse 25. Pag in-abuse is gluttony. Or vice versa. Yun naman iba, anorexia yata, talagang totally nire-refuse ang lahat ng pagkain. Sex. Sabi ng salita ng Diyos, it is God's gift. The bed undefiled is nakakaluwalhati sa Panginoon. But abuse at pag ginawa at pag sa immoralidad, ito'y karumal-duman sa harapan ng Diyos. That's ko sinasabi din sa church. Under marriage, sex is God-glorifying. Outside marriage, in the Old Testament, sex is punishable by death. Again, in the Old Testament. Ganun kagrabe. Ganun kagrabe. So, muli, ito'y sinasalaula ng kasalanan. Sleep. Sleep. Ang sabi ng Bible, He giveth
His beloved sleep. Ang Diyos nagbibigay ng pagtulog. It can be abused sa katamaran. Tulog ng tulog. Ayaw trumabaho. Leisure. There is a legitimate time to enjoy the fruits of your labor. Pwede. It is a gift of God, sabi ng Ecclesiastes. Pero pwede itong i-abuse na mabuhay na para sa leisure, sa libangan. Sabi nga ni John Piper, maraming Kristiyano, maraming tao, we entertain ourselves to death. Always looking for the next entertainment. So, muli, na abuso ng kasalanan. Summarize natin. Sabi ng Evangelical Dictionary of Biblical Theology, throughout the Old Testament, the body is presented as a marvelous gift from God, which evidence his indescribable wisdom and power. It is never represented as an impediment to communion, service, or worship of God. This integration of body and soul constitutes an internal dynamic that is truly remarkable. Yes, right now, nahandun yung struggle natin sa pagsamba sa Panginoon in the body. Why? Because there is an indwelling sin. Pero could you imagine, after the resurrection, we'll be worshiping God with our bodies, glorified, resurrected bodies. We will be worshiping God in eternity. Wow. So, again, ang problema ay hindi yung katawan, ang problema ay yung kasalanan na nakatahan sa katawan. So, it is an evidence of God's indescribable wisdom and power. The body becomes the expression of the soul. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Nagpapadumi sa tao ay yung lumalabas sa bibig, sabi ni Kristo. Yung body, yung ginagawa ng kamay, yung lakad ng paa. Ito yung nag-express, nagmamanifest. The voice articulates prayer. And vice versa, even spirituality. The voice articulates prayer, raise hands, express praise, bowing low, reflects humble adoration and worship. This essential relationship of body and soul provides an extraordinary integration of material and spiritual realms. Kung paanong yung masama ay nare-reflect, ganun din ang mabuti, ang kabanalan, lumalabas sa buhay, lumalabas sa katawan. Merong mga gawa ng tao na makadiyos at makikita natin yung salita ng Diyos. Lastly, while it is easy to resort to licentious indulgence or legalistic abstinence, the biblical way is thoughtful self-control and moderation. Madali na magresulta sa licentiousness. Just give and give. Kung anong gusto, sundin mo. Or, magresulta sa legalistic abstinence. Ano? Lagay ng batas. Bawal to, bawal to, bawal to, bawal to, bawal to. Parang ginawa ng mga Hudyo. Naglagay ng mga dagdag sa mga kautusan ng Panginoon. Pero anong biblical sa ating mga mananampalataya? Is thoughtful self-control and moderation. Self-control and moderation. Nandun yung pagpipigil, nandun yung pag-moderate, and what should moderate us? And what should be the standard should moderate us? Napakagandang pag-aralan yan. Wala tayong time para pag-aralan ngayon, pero ano yung nakakaluwalhati? So, glorify God in your body and in your spirit. Indulgence is a lack of restraint which leads to other and worse sins. Kakulangan ng pagpipigil. Abstinence is surrender of liberty which leads to man-made rules. Iwas na lang, iwas. Wag gawin to, wag gawin yan. Again, it leads to legalism. So, anong kailangan natin gawin bilang mga mananampalataya? A thoughtful self-control or moderation according to the Word of God. So, dito matatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. Tingnan lang natin kung meron hong nag-PM ng tanong. Wala naman ho sa messenger, sa text. Paul, ang mga bibili ng... iba pala to. Kung sumasampalataya daw, ligtas kaya ang bakla o tomboy kung may desire pa din siya in his mind and heart. Basahin ko ulit. Kung sumampalataya daw, ligtas kaya ang bakla o tomboy kung may desire pa din siya in his mind and heart sa same sex. Now, ang tanong ho ay kung totoong sumasampalataya. And the answer to that, kung totoong sumasampalataya, ligtas. Sino mang
sumasampalataya, sabi ng John 3:16, ay hindi mapapahamak kundi mayroong buhay na walang hanggan. Now, pag ang tao ay sumampalataya, wala na ba siyang struggle sa kasalanan? The answer is meron pa rin. It will be a lifelong struggle laban sa kasalanan. And the key word there is the word struggle. Nahandun na yung pakikipaglaban. Ang isang Kristiyano ay ang isang mister na Kristiyano, mister, may asawa. Kristiyano, pwede ba siyang magkaroon ng desire sa hindi niya asawa? Is that sinful? Yes, it is sinful. Ngayon, pwedeng isang totoong Kristiyano, pero pwede siyang, ang sin na nag-struggle siya is the desire to the same sex. Parehong kasalanan. Ang maging maingat ho tayo is i-categorize ang kasalanan. Pag ganito ang kasalanan, hindi talaga. Ang binibigyan ko ho ng diin dito is na doon yung struggle, andun yung repentance, andun yung paglaban, pagpatay sa kasalanan. And we will all continually struggle against sin and temptation as long as we live sa katawan na ito. So muli, ang premise ho doon sa tanong ay kung totoong sumasampalataya. So hindi naman kasi ang pagiging Christian hindi naman nag-negate ng wala na yung desire, wala na yung kasalanan. No, doon pa rin, may nakatahang pa rin kasalanan. Pero ingat lang tayo na i-categorize. Pag ganito yung kasalanan, pag ganito yung desire, no, doon yung struggle laban sa kasalanan. Thank you po. Very, very, very good question. Siguro kailangan kong i-announce ho ito. Sabi ho ay Brother Dave, kung nakikinig ka ngayon, mag-usap na lang ho tayo mamaya. Pero announcement sa lahat ng bibili ng bag kay Brother Dave sa Sunday and sa Monday, merong 100 peso discount. Ayan. So, maagang ano na. Ngayon, yung mga nakabili na, huwag niyo naman bawiin yung 100. Yung mga bibili sa Sunday hanggang Monday, merong 100 peso discount. Just use the promo code kita sa Sunday. Okay, kita sa Sunday. Kita tayo sa Lord's Day. Doon yung bibili. At doon yung discount. Thank you very much po. Purihin ng Panginoon at nawa patuloy tayo matuto at lumalim sa pananampalataya at sa pagmamahal sa Panginoon. Let us pray. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Salamat Panginoon. Nakakamangha ang gawa ng iyong kamay. Narito Panginoon, madalas na natin taken for granted namin. Liban na lang pag nagkasakit. Liban na lang Panginoon pag may nangyari. Pero Panginoon, narito ang katawan na iyong binigay. Salamat Panginoon sa amin. May pinagkalooban ng kalusugan na nasa maayos na kalagayan ng aming mga pisikal na katawan. Salamat o Diyos sa iyong patuloy na pagsustento. At Lord, sa pag-alam namin, nandun man ang karamdaman, mga kahirapan, alam namin na ikaw ang may hawak, ikaw ang nag-iingat. Salamat o Diyos sa mga katotohanan ito. Tulungan mo kami, Panginoon, maging mabuting katiwala ng pisikal na katawan na iyong binigay sa amin. At magamit namin, tunay nga, para maluwalhati ang iyong pangalan. Ingatan mo kami sa buong magdamag. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Lord willing, see you this coming prayer meeting and sa Lord's Day. Pag-pray ho natin at pag-invite natin yung ating evangelistic service. God bless po.